Para po harangin ang baha sa pag-apaw sa kalsada, may bagong teknolohiyang inilatag ang MMDA sa ilang bahagi ng EDSA. Kung ano yan, alamin sa pagtutok ni Jamie Santos. Madulas ang daan itong mga nakarang araw dulot ng pag-ulan, natakaw aksidente para sa ilang motorista. Tulad ng isang rider na tumumba sa gitna ng kalsada. Ang rider naman na ito, patay matapos sumalpok sa barrier sa Commonwealth, Quezon City. Kaya 24 oras nakamonitor ang MMDA sa mga pangunahing lansangan sa Metro Manila. Tuloy-tuloy rin ang operasyon ng MMDA Flood Control Team sa pagtanggal ng mga baras sa mga drainage sa Parañaque, Malabon at Mandaluyong. Bagamat lumayo na yung bagyo, nandoon pa rin tayo sa posibilidad na may bumagsak sa atin na ulan na between 50 to 100 mm. Ibig sabihin ay ang threshold natin 50 mm lang. Anumang oras pwede tayo magbaha. Kaya tayo ay nananatili sa blue alert. Ibig sabihin ay 24 hours pa rin tayong nagmamatsyag na present ang ating Emergency Operations Center. Bahagi rin ng flood mitigation program ng ahensya ang paggamit ng L-shaped flood barriers sa harap ng Gate 4 ng Camp Aguinaldo. Ang L-barriers kasi, medyo bagong teknolohiya natin yan para mabilis ma-channel ang tubig baha papunta sa ating mga drainage systems. Maproteksyonan ang mga waterways, mga roadways natin para hindi na siya ang supposedly ang baha na pupunta dadaan pa sa mga kalsada ay mapipigilan na. Ayon sa MMDA, layo nitong harangin ang tubig mula sa mataas na bahagi ng kampo para hindi ito umabot sa EDSA sa oras ng malalakas na pag-ulan. Pinag-aralan na ating mga inhinyero kung saan yung mga dati nating alam na mga baha. Doon namin piniposition ngayon. Mula sa Japan ang teknolohiyang ito at dumaan sa pagsasanay ang mga tauhan ng MMDA sa tamang paglalagay at paggamit ng flood barriers upang mas mapalakas ang pagtugon sa pagbaha. Jamie Santos, Nakatutok, 24 Oras.